ba etong si just sa Davao City, nung mga nakarang buwan ata yon or araw, may nangyari pong holdapan sa isang pawn shop mga kababayan. Tapos 'di ba may nahuling isa doon sa mga holdaper. At ngayon mga kababayan, ginawan po nila ng kwento yon at pinapalabas po nila na eto daw pong holdaper or eto mga holdaper na nanggulo dyan sa Davao City na nagsagawa ng krimen nung 10 oras ng umaga mga kababayan or katanghalian, inutusan daw mga kababayan ni Bangag. Sino ba yung tinatawag nilang Bangag? Sino ba yung tinatawag nila ng paulit-ulit na ngagba or Bangag mga kababayan? Di ba si PBBM? So ngayon pinapalabas nila dito na si PBBM mga kababayan ang nag-utos doon sa mga holdapper na nangholdap ng kasagsagan ng araw dyan po sa Davao City para pagmukhain na mahina etong si Duterte at magulo daw po dyan sa Davao. So ngayon pakinggan po natin etong inilabas na vlog mga kababayan itong si Banat Bay. Gawan natin ang reaction mga kababayan yung sinasabi niya dito. Ito na nga, pag-usapan na po natin itong nangyayari dito sa Davao. Kasi alam nyo mga kababayan, kung papansinin ninyo, noong mga nakaraang araw, yung kanilang hinire na attack dog na si vlogger Claire si Claire Castro. Hindi natin alam kung kaano-ano ba ito ni Franz Castro, pero yung ugali pareho silang hindi maganda. Ito si Claire Castro, si Yusek Claire Castro, isang presidential press officer ang tawag nila. Ayaw nilang tawagin press secretary kasi hindi naman daw siya mukhang secretary, mas mukha siyang palengkera kaysa sa secretary. Ang daming umaatake kay Atty. Claire mga kababayan, Kasi alam nyo, mahirap talagang mahirap talaga na kapag bumibira itong si Atty. Claire, marami talagang tinatamaan. Alam nyo ba mga kababayan, yung problema ng PCO sa loob ng 3 taon, tinapos lang ni Atty. Claire mga kababayan nang wala pang 1 oras. Nakukuha nyo yung pinupunto natin, yung problema ng PCO, yung pananahimik ng PCO sa loob ng 3 taon, tinapos po ni Atty. Claire ng isang press con lang, ng isang press briefing. Kasi kita nyo mga kababayan, mantakin nyo, lahat itinanong kay Atty. Claire. Lahat sinopla ni Atty. Claire mga kababayan, yung mga paninirang ibinabato nitong mga DD-shit na ito laban po sa gobyerno. Unlike noon mga kababayan, sa totoo lang, nakabilang mga vlogger ang nagtatanggol sa gobyerno ni PBBM, na kamilang mga vlogger ang dumidepensa kay PBBM at sa kanyang gobyerno nung panahon mga kababayan na etong si PBBM ay kauupo pa lamang hanggang sa binabanata ng mga Duterte. Anong ginawa ng PCO noong mga panahon na yon? Lagi nilang sinasabi na unahin daw yung trabaho. Yun daw ang sabi ng presidente, wag nang patulan, lalo na nung kainitan ng Polboronic video. Mga kababayan, wag na daw patulan. Pero kung tutusin mga kababayan, hindi naman nila na-promote yung mga magagandang nagawa ng presidente at hindi po sila nagkakaroon ng press briefing na nakakapagbigay kaliwanagan sa mga mamamayang Pilipino. Unlike nung napaupo na itong si Atty. Claire mga kababayan, 1 oras nga lang lahat ng fake news na mga DD-shit basag. Diba mga kababayan? Kaya nang gagalaite etong mga ito, etong sina Banat Bay, yung 2 laos na radio man mga kababayan, kaya nang gagalaiti ang mga yan at yung mga vlogger nitong si Digong kay Atty. Claire, kasi lahat ng fake news nila tinapos lang ni Atty. Claire ng 1 oras lang. Wala pa ng 1 oras mga kababayan Kasi yung unang press briefing ni Atty. Claire, 13 minutes lang ata yun. Nasagot na lahat yung mga ibinabato ng mga DD-shit laban po sa gobyerno ni PBBM. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya itong si Claire Castro na to, tawagin na lang natin si Madam Claire. Kasi hindi naman bagay sa kanya tawaging Yusek Kasi yung attitude niya, ugali niya, ugaling kanto girl Bakit hindi mo sabihin yan kay Mo Kauso na kaibigan mo? Ugaling palengkera, kaya wag na ho nating tawagin siyang Yusek Claire. Tawagin na lang po natin siyang si Madam Claire. Yung parang dapat nga si Manang Claire na lang di ba? Anyway, ganito nga yun. Sinasabi niya ng mga nakarang araw, di ba, diniin si Baste. Sinasabi niya bakit hindi tanungin ni Baste yung record ng kanyang ama tungkol dun sa Wait lang bilisan ko na nga mga kababayan para mabilis magsalita. Yan. Alam ko naman may intindihan niyo yan criminality ng Davao, tapos kesyo umaangat daw ang criminality. 2 beses siya, actually 3 beses siyang nagpa-press briefing. 3 beses din niya atang inulit, kung hindi ako nagkakamali, na sinasabi niyang lumalala ang krimen at kaguluhan sa Davao City. Ayan, yan yung kanyang istorya. Alam naman po natin ang ginagawa ho ng administrasyon na ito, niyuyurakan no ang Davao para ho naman sila ay magmukhang malinis. Sabi nga nila, di ba? Di ba nga mga kababayan, sa totoo lang, bakit ba nagrereklamo si Basti Duterte
na talamak daw po ang kriminalidad ngayon at bumalik na ang ipinagbabawal na bato, including daw po dyan sa Davao. Ibig sabihin kasama etong Davao City. Hindi pala si Baste yung nagreklamo niyan. Una yung tatay nitong si Baste, etong si dating Pangulong Duterte. Di ba nasagot nga ni Atty. Claire? So ibig sabihin, kung kasama yung Davao sa binabalikan ng ipinagbabawal na bato, ibig sabihin inefficient. Etong si Baste Duterte, may mali ba sa sagot ni Atty. Claire? May mali ba mga kababayan sa sinabi ni Atty. Claire na kung bumabalik ang ipinagbabawal na bato dyan po sa Davao, ibig sabihin inefficient etong si Baste Duterte? Saan ka ba naman nagkatala mga kababayan Ayaw na ayaw nila sa ipinagbabawal na bato. Pero marami sa mga empleyado ng City Hall ng Davao City ang nagpositibo sa ipinagbabawal na bato. So ngayon nyo sabihin mga kababayan na hindi inefficient etong si Baste Duterte. Marami sa mga empleyado ng City Hall ng Davao City ang nagpositibo po sa ipinagbabawal na bato. Alam ko naman nabasa nyo yan sa mga iba't ibang pahayagan, sa mga article. Alam ko naman na balitaan nyo na rin yan sa iba't ibang mga media outlet mga kababayan. Kung hindi ba naman inefficient, eto pong mayor mga kababayan ng Davao City, matatakot sana sa kanya yung mga empleyado niya at hindi sana gagamit ng ipinagbabawal na bato. Bakit nagpositibo pa rin? Diba? Ipagpatuloy pa natin. Para magmukha kang malinis, dudumihan mo yung kapwa mo. Ganun po ang ginagawa nito pong Claire, ano na po ito, itong si Claire, o si Madam Claire. Ganyan ang ginagawa niya, dinudungisan niya ang Davao. Ang hindi niya naintindihan, dahil nga alam mo, parang pinulot lang uto sa kanto, wala akong alam mo ito, ayoko naman tawaging bobo, pero sa totoo lang, wala, sa pool talaga kayo. Hindi mo matanggap na mas magaling si Atty. Claire kaysa kay Muka Uson. Kasi si Muka Uson mga kababayan, si Muka Uson, kaya nasabi natin na talagang tunay at legit na palengkera. Kita nyo ba yung ginawa kay former VP Lenny? Kita nyo ba yung ginagawa mga kababayan doon sa kanyang interview na kung saan mismong nalapit pa doon sa para ipahawak yung dapat ipahawak? ignorante nito. Yung hindi dapat ipahawak. Anyway, pagpatuloy pa natin. Kasi hindi niya alam na tinanggalan ng police power si Mayor Baste Duterte. Tinanggal sa kanya yung command. Ibig sabihin, kasi sa mga ordinaryong mga city, usually nasa kanilang mayor yung command ng police. Dito sa Davao, tinanggal kay Baste. Kaya kung mapapansin niyo hindi nakagalaw si Baste nung panahon ng KOJC siege dyan sa Davao. Kasi tinanggal sa kanya yung authority para mag-control ng police sa Davao. Ang dami hong ginawang katarantaduhan dyan para tanggalan ng power ang mga Duterte. Nako naman! Nung nawala ang mga hawak ng kapangyarihan ng isang mayor doon sa lungsod, naturalmente, hindi nila alam kung ano yung tamang paraan para ayusin ang peace and order ng city na yan. So, may mga krimen tuloy lumalabas. May mga umaangat, syempre, hindi mo na kontrolado. Tapos ang mga nilagay pa nila dyan, hindi mga taga Davao. Kasi nga, napapraning tong punyetang gobyernong ito, napapraning sila na baka mamaya magka-revolusyon daw. Pero tinanggal lahat ng mga taga Davao. Naniniwala kayo mga kababayan sa sinasabi ni Banat Bay na wala ng kontrol si Baste Duterte sa Davao City? Naniniwala kayo doon? Mga Duterte wala ng kontrol sa Davao City, teritoryo ninyo yan. Kahit pasabihin mga kababayan na inalasa na ng police power etong si Baste Duterte, naniniwala kayo na tinanggalan talaga ng police power etong si Baste Duterte? Kita nyo nga mga kababayan, yung impluensya pa rin nila, especially doon sa iba nating mga kapulisan at sa iba nating mga kusundalohan. Kaya nga hindi ka panipaniwala na tinanggalan ng police power etong si Baste Duterte. Lalo na mga kababayan ng mga panahon na nagdeklara siya ng pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato mga kababayan, na kung saan after niya magdeklara, sunod-sunod yung natagpuan sa Talahiban. So naniniwala kayo na wala ng police power etong si Baste Duterte? Anyway, pagpatuloy pa natin. Davao ang pinalit kung saan galing city sa Pilipinas o kaya probinsya. Ganoon na nangyari. So, hindi na maayos ang Davao in a sense kasi nga po hindi kontrolado ni Mayor Baste Duterte. Yan po ang naging problema ng Davao City. Tapos inaraw-araw yan ni Madam Claire na kesyo magulo ang Davao, kesyo ganito, di ba? Sa Davao naman yan, kesyo ganyan. Di ba? Lagi siyang ganyan eh. Atakdog talaga eh. Kesa napurihin at gawa ng magandang balita ang administrasyon ni Marcos, yung kanyang boss, ang ginagawa ko hindi atakihin ng mga Duterte. Yun na nga, ang problema, nagmumukha ho siyang tanga. Kasi nga ho, hindi niya alam na wala na ho kay Mas Baste yung kapangyarihan ng pulis. Ito pang masama. Ang katunayan yan, sa isa sa mga krimen na nangyari dyan, alam naman po natin yung stage na krimen, yung meron daw ninakawan na pawn shop, yung nagmukhang tangan tatlong, mantakin mo, isipin nyo to ha, yung kanilang pang-escape na na motor, sira pa.
Tapos 3 silang nakasakay. Tapos may bit-bit silang baril. Ngayon gun ban. Alam nyo ba ibig sabihin ng gun ban? Ibig sabihin ng gun ban, kahit pulis, bawal magdala kung hindi ito naka-uniforme. Kung hindi ito duty, bawal po ang pulis magdala. Kaya nga kung kailangan Hindi, kriminal nga mga kababayan eh. Alam nyo ba ang kriminal? Walang bawal-bawal dyan. Pag gusto ng mga yan na targetin or hold upin yung isang pawn shop, kahit pasabihing gamban, kahit pasabihin gun ban, kahit pasabihin mga kababayan na bawal magdala ng ng armas dahil nga mag-e-eleksyon, basta kriminal mga kababayan at target talaga yung pawn shop na hold upin, hold upin talaga ng mga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na utu-utu yung mga kriminal dahil nagdala ng barel, dahil bawal mga kababayan, nagbumilit pa rin magdala ng barel kaya nahuli yung isa. Hindi nyo pwedeng sabihin ganyan kasi pag kriminal, halang na ang bituka niyan at target na ng mga yan, hold upin talaga yung pawn shop. Ibig sabihin mga kababayan, kaya nila nagawa yon, una hindi sila natatakot dito sa sa pamamahala ng mayor ng lungsod ng Davao City. Yan yun mga kababayan. And pangalawa, talagang target nila na nakawan or hold upin yung pawn shop para magkaroon ng pera. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Dala ng pulis, kailangan naka-uniforme po sila. At meron po yan exemption. Yung kanilang departamento may kanya-kanyang exemption. Ibig sabihin, mahigpit po pagdating sa pagbibitbit ng armas. At kung makikita nyo naman, kaliwat kanan ng checkpoint ngayon sa buong Pilipinas. Kahit po sa Davao, kahit hindi ho gun ban, kaliwat kanan ng checkpoint doon. Papasok ka pa lang doon sa lungsod, may checkpoint na. Bawal nga daw ang mga kutsi-kutsilyo, mga balibalisong Paano pa kaya yung isang mahabang baril na nasa bag, na obvious namang baril? Di ba? Siyempre, alam nyo mga kababayan, ang dali-dali naman malaman kung baril yan kasi ang laki-laki ng bag, tas ang parang ang payat niya, hindi wala siyang laman, di ba? Parang baril lang ang laman. So kitang-kita ho yun. Mantakin yung nakapasok. So para pinapalabas mo, nakasalanan pa ng ating mga kapulisan kasi hindi pinara sa checkpoint. Kaya nakapasok. Alam nyo kasi mga kababayan, sa totoo lang, kapag kasi trabaho na ng kriminal, ang mang-hold up ng ganyan, lahat ng pamamaraan na alam niya na diskarte para mailusot yung armas na gagamitin po nila sa pang-hold up, magagawa nilang ilusot yan. Magagawa po nilang ipuslit yan. Kasi nga, expert na sila sa ganyang klase ng trabaho. At una, pag kriminal, wala na pong kinakatakutan yan. Lalo na kapag target nila na nakawan yung pawn shop, kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya nga kriminal Kung walang sumisita, hindi naka-uniforme, tapos 3 silang nakaangkas. Di ba? Tapos sira pa. Gagamitin mong anong tawag dito, nanakaw, tapos sira yung motor. Di ba laki gumamit ng maganda-gandang motor para man lang sigurado makatakas kayo. Di ba? Yun yung senaryo. Nakatakas nga yung dalawa Di ba nakatakas nga mga kababayan yung dalawa? Ibig sabihin, may nasakyan yung dalawa at hindi sira yung motor. Or kundi naman kaya mga kababayan, tigisan ng motor yung 3 nanloob. I think 4 ata yun or 3 mga kababayan. Yung nanloob dun sa isang pawn shop mga kababayan. Kasi kung sira yung motor, di sana lahat nahuli. Nakatakas nga yung dalawa. Ito pa ang matindi. May lumabas na balita dito Ayan. sa balita na ito na grabe ho, papakita ko sa inyo. Sa ano ho ito sa Facebook lumabas po itong from DXDC. Ayan papakita natin wait lang kasi hindi pala nakaano to. Ayun, anyway, naka-blur naman pala yung mukha niya so hindi na rin natin maipakita. Pakinggan nyo mabuti to mga kababayan na ang salita kasi dito parang Bisaya. Hindi naman tayo gaano magaling magbisaya pero itinranslate niya mga kababayan. So ngayon pakinggan natin. Dito sa isang local news, okay? Pakita lang natin. Isang local news po ang nagsabi ho na itong nahuling suspect. Suspect Ito ay ano daw po? Ayan, wait a minute. Ayan, i-ano lang natin, pakita natin. Ayan. Ito yung suspect na nahuli doon diyan sa stage na na crime. Ito, ayan. Pakita natin. Ayan, hold up sa pawn shop sa Ilustre. Pangdaot sa mga Duterte. Itin-translate din natin yan. Okay, mag-alala. Sa mga hindi ko nakakaintindi ng Bisaya, translate po natin. May kaibigan po tayo ng magaling mag-translate. Ang pangalan niya si Chat. Chat GPT. Ang apelido niya, GPT, ganun Sabi niya dito, muling nilinaw ng isa sa mga suspect na naganap, hold up sa pawn shop sa Ilustre, paninira sa mga Duterte. Muling nilinaw ng isa sa mga suspect sa naganap na hold up sa Hanas Pawn Shop noong February 26 sa Ilustre Street, Davao City, na isa sa mga motibo ng krimen ay para paninira sa pamilya Duterte. Umamin po. Yang nahuli na yan, nasa baba na yan, di lang nagkasa sa screen natin. Anyway, naka-blur naman yan. Yang nahuling suspect, inamin niya na talagang ang motibo nila ay siraan ang pamilya Duterte.
Kaya mga kababayan, iba kasi yung totoong umamin sa pinitpit at pinilit pa aminin at pagsalitain na mga ganyang klase ng salita. Alam niyo naman mga kababayan, kapag kasi yung isang tao, lalo na etong nahuling ito, ay di umano pinitpit at binigyan ng script para magsalita at sabihin na kaya sila ng hold up ay di dahil sa pera, kung hindi dahil para sirain, etong mga Duterte kayang sabihin yan nung kriminal na nahuli po nila, lalo na kung buhay ng kriminal yung nakasalalay mga kababayan, at lalo na kung pinipitpit mga kababayan etong kriminal na nahuling ito. Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, ayaw ko mang sabihin na kaya nila ginagawa ito, na inililihis po nila yung usapin ng holdapan dyan po sa Davao City na nag-viral mga kababayan, dahil ayaw nilang tanggapin at ayaw nilang masabihan na yung mayor na sinusuportahan po nila ay inefficient. Ibig sabihin mga kababayan, ayaw nilang masasabihan ni Atty. Claire or nino man na ito pong si Basti Duterte ay hindi na kinikilalang mayor nung mga taong halang ang bituka, kasi kahit pati etong Davao City pinapasok na rin. At mismong partida pa, araw pa gumagawa ng krimen yung mga kriminal dyan. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan po natin, talagang humihina na ang respeto at pangalan ng mga Duterte dyan sa Davao City. Bakit? Hindi na natatakot sa kanila yung mga kriminal. Ang nakakapagtaka pa nga dyan mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, lagi ko naman to sinasabi, yung ibang kriminal, minsan nga gabi pa gumagawa ng krimen, pero ito partida, itong huldapang ito araw pa ginawa yung krimen mga kababayan, na talagang ipinapakita nila na wala silang kinakatakutan. Tapos ngayon palalabasin mga kababayan ni Banat Bay na ito daw pong nahuling suspect umamin daw mismo. At sinabi daw nung suspect na paninira lang daw nila sa mga Duterte yung ginawa daw po nilang pang-hold up doon daw po sa isang pawn shop. Anyway, pagpatuloy pa natin. Parang style lang ni Atty. Claire ito na ang motibo ay siraan ng mga Duterte sa kanyang trabaho, di ba? Ganyan ito si Atty. Claire. Ito naman, gumawa ng krimen para siraan ng mga Duterte, ang pamilya Duterte. Sa panayam ng mga mamamahayag sa naarestong suspect na si Johnny Dejito Bulawan, isiniwalat niya na bukod sa mahina ang seguridad ng naturang pawn shop, isa rin sa dahilan ng krimen ay ang paglikha ng kaguluhan sa lungsod. Batay sa narinig niya mula sa kanyang mga kasamahan. Ako po. Doon pa lang, hindi nakapanay-paniwala mga kababayan Yung sinasabi dito na narinig daw doon sa kasamahan, imposible naman mga kababayan, sa totoo lang, na may mag-uutos dito at ibubuwis na mga kriminal na ito yung kanilang buhay para lamang sa kakarampot na bayad at manggugulo dyan sa Davao City. Alam naman nila na teritoryo yan ng mga Duterte mga kababayan. Alam nyo kasi, ito yung lagi kong sinasabi, kapag kasi kriminal, halang ang bituka at target magnakaw talaga at pasukin yung pawn shop mga kababayan, walang magagawa kahit na sino. Talagang lalo na kapag kayan ay na-surveillance na nila at talagang tinatarget na po nila. Kahit pasabihin na maraming checkpoint dyan, kaya nilang gawa ng paraan yan kasi napag-aralan na nila yan kung paano nila papasukin at nanakawan yung pawn shop at kung paano sila makakalabas. Kasi biruin nyo ang daming sinasabi ni Banat Bay marami daw checkpoint. Nakakapagtaka dito, bakit nakatakas yung dalawa? Diba mga kababayan? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Ayon sa suspect, nag-alinlangan siyang sumama ng malamang lungsod ng Davao ang target ng kanilang operasyon. Ngunit dahil sa matinding pangangailangan sa pera sa sobrang kakasugal, hindi kasama yung sobrang kakasugal. Okay, tama. Hindi mo kasama yun. Napilitan siyang sumama sa grupo ng mga holdapper. Dagdag pa rito, inamin din ni Johnny na gumagamit siya ng ipinagbabawal na droga noong mismong araw ng kanilang panluloob. Ang galing ng mga kababayan Ang galing nung script. Umamin na inutusang manggulo. Tapos ipinasok din mga kababayan yung pangangailangan ng pera, tapos ipinasok din yung paggamit ng ipinagbabawal na bato sa mismong araw kung saan ang hold up sila. Kita nyo mga kababayan, kompleto Ricardo, ika nga. Etong ginawa nilang script na ito mga kababayan para masabi na yung kriminal inutusan at ang nag-utos kalaban ng mga Duterte. And then etong kriminal na inutusang ito bangag at nakagamit ng ipinagbabawal na bato. Alam naman natin mga kababayan, ang malimit batuhin ng ganyang issue
ay ang ating presidente mga kababayan at ang gobyerno ni PBBM. Kaya nga nila tinatawag na bangag ang gobyerno ni PBBM. Nabangag itong si PBBM. Tingnan nyo naman yung script mga kababayan. Halatang halata na kung saan mga kababayan ipinasok pa nila yung paggamit ng ipinagbabawal na bato, may nag-utos daw kuno mga kababayan, halatado naman dun sa pagdating ng mga kriminal, dun sa mismong pawn shop, target talaga nila na nakawan mga kababayan yung pawn shop, hindi para manggulo sa Davao City. Napakaliwanag naman ng video doon sa CCTV. Dahil kung talaga manggugulo yan sa Davao City, di sana nagpaputok yan ng kanilang armas doon pa lang sa labas ng pawn shop bago magnakaw. Di ba ipagpatuloy pa natin? Paano ba yan, Madam Claire? Paano ba yan, Madam Claire? Oh. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Davao City Police. Naku, yari ka dyan. Ang naarestong suspect at Tsaka nakakapagtaka dito mga kababayan, bakit wala yung link? at haharap sa sunod na kaso. Tsaka yung tinitira niya dito mga kababayan si Atty. Claire lang. Tuloy na tinutugis ang iba pang responsable sa krimen. Nako. Alam nyo, may nagbalita pa sa atin mula sa local news. Isa daw sa mga inamin ng suspect ay inutusan lang sila. May nag-utos sa taas. Sino nag-utos? Naalala ko na naman yan. Yung mga kinausap na pulis noon doon sa KOJC Siege, ano sabi? Utos lang sa amin, sumusunod lamang kami sa utos sa taas. Sino ba yung punyetang nasa taas na yan? Hindi ko maintindihan sino ba yung nasa taas, lagi nyo sinusunod. Kahit mali na, sinusunod nyo pa rin. Ganyan ang litanya ng mga pulis noon na nasa KOJC. Hindi, pasensya na. Kami ayaw din namin to pero sumusunod lamang kami sa utos sa taas. Sino ba yung lintik na nasa taas na yan? Ha? Demonyo ba yan? Ba't nasa taas? Ba't wala sa impyerno yung animal na yan? Anyway, eto din, ganun din ang sinabi doon sa mga local news na sumusunod. Alam nyo, pag naaalala ko mga kababayan yung sinasabi nung mga pulis na nautusan lang dun sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte mga kababayan, especially nung may mga kota-kota system. Ano ba yung malimit nilang sabihin mga kababayan na pag-utusan lang din sila nung mga nasa taas, kaya po nila nagagawa yung mga ganong klase ng gawain. Pangalawa naman mga kababayan, hindi nyo ba napapansin noong nung mga panahon na may interview etong si Colonel Busita doon kay Sombriano ata yun mga kababayan, pakitama na lamang po ko So kung titingnan nyo, di ba nabanggit niya doon na merong nag-surrender sa kanya, merong nasa list niya na 21 na mga gumagamit ng ipinagbabawal na bato, kaso 20 lang mga kababayan yung napasurrender niya. Ibig sabihin, buhay yung 20 yon na gumagamit ng ipinagbabawal na bato, kaso nga lang ang problema, kinwestiyon siya nung mga matataas sa kanya at sinabi na bakit daw pinasuko yung 20 yon. Kasi nga yung isa may may kasong matindi. Yung isa mga kababayan. Tapos ang ending nawala siya dun sa serbisyo mga kababayan. So sa panahon ni Duterte talagang talamak yan. Talagang talamak yan. Yung mga patungkol sa ipinagbabawal na bato, yung mga pinasusurrender. Kaso ang plano pala hindi pa surrender. Kung hindi, para itumba mga kababayan, at pag hindi mo sinunod yun, may kalalagyan ka, sala sa mawala ka sa posisyon o matanggal ka sa gobyerno. Yun po yung nakikita natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, at ngayon ipinupunas po nila yan kay PBBM. Di nyo ba napapansin? Lahat ng mga nangyari sa gobyerno ni Digong pinupunas nila sa gobyerno ni PBBM. At ngayon pinapalabas pa nila na eto pong si PBBM, etong binabangag-bangag nila mga kababayan, ang nag-utos daw dito sa 3 kriminal na nang hold up dyan po sa isang pawn shop sa Davao City. Alam nyo kasi ganito lang naman yan. Sabi ko nga kanina, kapag ka ang kriminal ay halang ang bituka, gagawin po niyan lahat magkapera lang. Isa pa dyan mga kababayan, kung talagang takot yung mga yan, kaya sa mga Duterte or dito kay Basti Duterte, kahit paanong laki ng ibinayad sa mga yan, kahit pasabihin na inutusan yung mga yan, matatakot silang pasukin yung Davao City. Kasi nga, ang tingin nila, itong mga Duterte, pag nahuli sila, automatic may kalalagyan sila. Ang nakakapagtaka naman kasi dito mga kababayan, mapagtakpan lang yung pagiging inefficient ng mayor ng Davao City, pati ba naman yung ganyang hold-upan, ipupunas nyo pa sa presidente. Tapos kung titingnan nyo dito sa script na binabasa, diba at may pinalalabas pa nila na eto mga nang hold up na ito, mga bangag nung araw na yon. Ibig sabihin nakagamit ng ipinagbabawal na bato ng mga araw na yon at napagutusan lang ng mga nasa taas daw. So sino yung pinupuntarya dyan?
Eh di mga kababayan, yung mga nasa gobyerno ni PBBM. Tingnan nyo naman yung script. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sunod lamang sila sa utos sa taas. At ang motibo nga, siraan ang pamilya Duterte. Saka wala na namang isisira mga kababayan. Wala na namang isisira sa pamilyang Duterte. Bakit? Sirang-sira na po sila. Si Sara Duterte sirang-sira na. Si Baste sirang-sira na. Si Pulong sira na. Dahil nga hindi sila marunong hindi nila maipaliwanag yung mga aligasyon laban po sa kanila. Si Digong sira na. Anytime pwedeng arestuhin ng ICC. So ano pa yung isisira? Hindi ako nagtatanong lang naman. Ano pa yung isisira mga kababayan? Di ba? likha ng kaguluhan sa Davao City. Yan ang kanilang motibo. Alam nyo mga kababayan, hindi ho maganda ito ha. Parang naalala ko tuloy yung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., di ba? Ano ba yung ginawa ng Ferdinand Marcos Sr.? Lumikha sila ng... Dati, pinupuri-puri mo si Apo Lakay. Ngayon, sinasabi mo, gumawa ng kaguluhan. Putik naman si Banat Bay. Eh di ba dati, pinupuri-puri niya si Apo Lakay? Tapos ngayon, tinitira mo na. Parang naalala ko tuloy yung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., di ba? Ano ba yung ginawa ng Ferdinand Marcos Sr.? Lumikha sila ng gulo nun. Di ba? Para magdeklara ng martial law ang si Marcos Sr. noon. Kesyo yung basta gumawa sila ng eksena noon para magdeklara ng paliwanag mo ano yung ginawa nilang eksena. Papaano? Paliwanag mo lahat. Kasi dati iba yung sinasabi mo, iba yung kanta mo, iba yung tono mo. Paliwanag mo ngayon. Ipaliwanag mo kung anong kaguluhan yung ginawa nila para magdeklara ng martial law. Kung talagang alam mo yung kwento ng kaguluhan at magdeklara ng martial law si Marcos noon. Naku po. Parang ganito naman ang ginagawa ngayon sa Davao City. Para ewan ko kung magdideklara ba sila ng martial law sa Davao City. Kasi posible po 'yun di ba? Na yung Davao City lang may martial law. Nangyari po 'yan noon, di ba? Na I think yung nagkaroon ng rebellion. Dineklara sa lugar lang na 'yun na martial law. So dito, hindi kaya inutusan sila na magasik ng lagim sa Davao City para po masiraan ng mga Duterte. Alam naman natin yan ang Exhibit A. Wala na, sira na si Digong. Sira na mga Duterte, mga kababayan. Wala na sisirain sa kanila. Alam nyo, sa totoo lang, kaya nga ang ginagawa nila ngayon, nandadamay na lang sila. Alam nyo ba mga kababayan, kapag kasira ng isang tao, hahanap yan ng karamay. Kaya nga sinisira nila si PBBM Kasi sira na sila mga kababayan, wala nang sisirain sa kanila. Yan po yung masakit na katotohanan dyan. Ngayon, kung ikukumpara mo naman sa nangyari sa panahon ni Apo Lakay, marami sa mga kababayang Pilipino natin ang sinasabi na mas naging maganda ang panahon ni Apo Lakay nung nagdeklara ng martial law. Bakit? Kasi naging tahimik mga kababayan ang bansang Pilipinas at yung mga kababaihan ay ligtas na nakakapaglakad sa kanilang mga nilalakaran lalo na pagpauwi ng bahay. At especially, takot gumawa ng kasalanan ang mga tao noong mga panahon na yon. Kasi nga mga kababayan, gawa nung idiniklarang martial law ni Apo Lakay, pag tinanong natin yung mga matatanda kung masama ba ang naidulot or mabuti ba ang naidulot ng martial law, ang isasagot po nila sa inyo mabuti. Dahil naging matahimik ang Pilipinas nung mga panahon na yon. Kita mo, simpleng history pa lang, hindi mo alam. Ng Duterte family, yung ang Davao ay maayos. So hindi kaya yan ang dahilan, sisiraan ng Davao City? Para po sa... Maayos ba yung pinipeke ninyo yung kriminalidad? Hindi mga kababayan, ako nagtatanong lang naman sinasabi ko lang din yung totoo. Paano naging maayos yung sinasabing city na pinaka-safetiest city mga kababayan? At tapos paano naging maayos yung lugar kung pinipeke yung kriminalidad? Ang alam ko kasi mga kababayan, sa isang maayos na lugar, unang-una hindi nangangailangan na pikein, doktorin yung mga kriminalidad mga kababayan. Pangalawa, wala talagang gaanong krimen mga kababayan na nangyayari. Walang gaanong krimen na naiiulat at talagang wala tayong nababalitaan sa mga TV na may mga nakawan sa tanghaling tapat or sa hapon mga kababayan, at wala tayong nababalita na may dekwata ng cellphone at kung ano-ano pa. Di ba mga kababayan, hindi nyo ba napapansin doon sa mga nagbabiral na ang malimit nating makita na issue na itinumba sa harap ng simbahan, pati vendor idinamay. Davao ang malimit nating makita na may mga balitang gano'n na kung saan itinumba yung isang vendor sa harap ata ng simbahan yon. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Minsan pa nga mga kababayan, tulad niyan, yung dekwatan ng cellphone, Davao City. And then etong nakawan
sa isang pawn shop, yung holdapan. Saan ba yan? Davao City. So kung talagang pinaka-safety siyang lugar na yan at malakas at magaling yung mayor dyan, di sana walang ganyan. Sa Diba? kanilang pangalawang kaguluhan sa mga namumuno pero control. Ibig sabihin, amin na to. Walang gagalaw dito. Lahat ng mga meron dito, sisikwatin namin. Hindi kaya ganun ang motibo? Hindi, isipin nyo na mabuti ito Kasi yan ang pwedeng maging dahilan Kasi alam naman natin ang kahinaan ng administrasyon na ito ay Mindanao. May pattern po 'yan. Mindanao. ang kahinaan daw mga kababayan ng administrasyon ni PBBM ay Mindanao. Di ba ang pagkakaalam ko parang yung mag-amang miswari. Hindi, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, yung mag-amang miswari ay suportado. Suportado ang gobyerno ni PBBM. Ibig sabihin, pag suportado mga kababayan ng mga miswari ang gobyerno ni PBBM, nangangahulugan yan mga kababayan na may puwersa pa rin or malakas pa rin ang gobyerno ni PBBM sa Mindanao. Ano po, alam nyo mga kababayan, sa totoo lang kung malakas talaga si Digong sa Mindanao, bakit out of 60, 41 yung mga kongresista na bumoto para ma-impeach etong si Sara? Ako nagtatanong lang naman. Di ba mga kababayan, bakit yung mismong kaibigan ni Sara Duterte na asawa yung governor ata or congressman mga kababayan, bumoto na ma-impeach etong si Sara kung talagang malakas si Sara sa Mindanao? Kasi ang alam ko mga kababayan, pag malakas ka sa Mindanao, hindi susuporta yung mga kongresista dyan sa impeachment laban kay Sara. Bakit out of 60, 41 or 42 yung sumuporta para ma-impeach etong si Sara? Diba? Ang kahinaan po ng administrasyon na to ay Mindanao. Aside from that, ang isa sa mga kahinaan pa ng administrasyon na ito nung una ay ang media. Kaya nga sinampulan nila ang SMNI, tinakot nila ang SMNI, kinontra nila ang SMNI para magkaroon ng takot sa mga ibang media. Na kung ito ang SMNI, close namin, ay nagawa naming pasara. Nagawa naming yurakan ng kanilang imahe. At etong si Pastor Kibuloy, na isang, alam naman natin, malaking natutulong sa kampanya. Hindi lamang po noong kay Pangulong Duterte, maging ngayon sa PDP. Yung buong slate ni Pangulong Duterte, pag ang organized po niyan ay ang KOJC at si Pastor Kibuloy, talaga namang todo. Isipin nyo to Hindi kaya sinampulan yun para magkaroon ng takot sa ibang mga media. Naks naman! Ang naging resulta nun, di ba? At yung mga susuporta sa mga Duterte, tulad ni Kibuloy, sinampulan din nila. Kaya ito, sa tingin ko, itong sa Davao, sasampulan nila ang Davao City. Di ba? Pag sample nila sa Davao City na, kayo mga taga Mindanao, tigas ng ulo nyo sasampulan namin ang pinakamalakas na lungsod sa Mindanao, ang Davao City. Pag sinampulan namin yan, sigurado ang susunod ang lahat ng city sa Mindanao. Isipin nyo mabuti yan. Yan ang maaaring mangyari. Kaya, ito ho'y nakakatakot. Hindi po ito tama. Mali na po itong nangyayari na ito. Ito po ay isang pagsira ng demokrasya sa Pilipinas. Hindi, banggitin mo kung sino yung nag-utos kasi sabi mo sa title mo, inutusan ni Bangag. Yan yung sabi mo sa title mo Sabihin mo kung sino yung nag-utos doon sa mga kriminal na nang hold up diyan sa may pawn shop. Kasi mga kababayan, mahirap pag-akusa Ang pinapalabas kasi nila dito, 'di ba, sino ba 'yung tinatawag nila ng bangag ng paulit-ulit? 'Di ba si PBBM? Pinapalabas nyo kasi na si PBBM yung nag-utos diyan. Pinapalabas nyo kasi nakagustuhan ng gobyerno ni PBBM na magkagulo dyan sa Mindanao. Kasalanan ba ni PBBM kung mahina mga kababayan yung mayor dyan po sa Mindanao? Kasalanan ba ni PBBM kung ang tingin ng mga kriminal dyan sa mayor sa Mindanao ay inefficient? Hindi po kasalanan ng presidente yan. Dapat, tinitibayan, pinaandar ni Mayor Baste yung kamay na bakal na sinasabi nila dyan sa mga kriminal sa Mindanao. Sa Mindanao, sa Davao City. Para hindi nagbabalik-balik dyan. Parang ang dating kasi mga kababayan, pag normal na mamamayan na walang kalaban-laban, napakatigas nung kamay na bakal nila. Pero pagka mga kriminal at mga malalaking tao, yung gagawa ng krimen dyan, parang lumalambot po ata. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pilipinas. Dahil, alam mo yun, for the first time in our country, saan ka nakakita? Talagang yung effort ng gobyerno para siraan ng isang pamilya Duterte, mula sa Kamara sinisiraan, mula sa executive sinisiraan, nag-hire pa sila ng attack dog, di ba? Para siraan ng mga Duterte. Ito ba coincidence lang? Naisipin niyo mabuti, coincidence lang po ba ito? Coincidence lang po ba ito na kung saan yung bagong press secretary, panay ang banat sa Davao City, panay ang banat kay Baste.
sabay naglabasan itong mga to. Hindi, eto lang naman kasi mga kababayan ang tanong dyan, fake news ba yung sinasabi ni Atty. Claire? Hindi, ako nagtatanong lang, fake news ba yung sinasabi ni Atty. Claire? Laban kay Mayor Baste, laban kay dating Pangulong Duterte, laban sa Davao City? Fake news po ba yun mga kababayan? Hindi. Bakit? Kasi mismong lahat naman tayo alam na natin yon. Kasi nga unang-una, kung hindi nga naman inefficient, si Basti Duterte bakit nagpositibo? Yung kanya mga empleyado sa City Hall mga kababayan. Bakit yung mga kriminal hindi natatakot gumawa ng kalokohan dyan po sa Davao City? Kung talagang hindi inefficient mga kababayan. Pangalawa naman, sinasabi ni Baste, na ngayon daw panahong ito sa pamumuno ni PBBM ay italamak daw po yung mga kriminal mga kababayan. Kanino bang panahon yung talagang kung titingnan nyo yung crime rate ay talagang talamak sa panahon ng kanyang tatay, sa panahon ni Digong. Kasi nga sunod-sunod yung mga patayan ng panahon na yon. So mas talamak sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po sa panahong ito ngayon. Kasi sa panahon ni Digong, sunod-sunod yung itinutumba. Totoo yung sinasabi ni Atty. Claire. Mga kababayan, wala pong fake news doon. Di nga natin maintindihan. Isang babae lang naman yung nagsasalita sa PCO, si Atty. Claire lang naman yon. Bakit umiiyak kayong lahat? Etong mga ganitong stage crime na nangyari. At ito nga, nahuli na umamin. Sa media. Umamin kasi baka sabihin nila, akala ko ba arestado siya ng pulis? Oo. Pero tandaan nyo, Sabi dito, bakit inaabot mo si Marcos Sr.? Ang hirap ng buhay ng martial law. Parang nightmare ang Manila, 9 PM wala ng tao sa Metro Manila. Hindi nga kasi, ganito kasi yan. Ang kinakausap ko kasi dyan yung mga matatanda kasi sila yung may experience about po sa martial law. Yung mga matatanda, edad 80 mga kababayan. May nakausap pa nga ako dyan, 85 na ngayon. Ano po, yung isa, 87 ata mga kababayan. Sinasabi nila, pinagmamalaki nila na maayos nung panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. Tahimik. Lalo na sa kamay nila ang mga kababayan, alas 9 pa daw ng gabi, wala ng tao, wala kang makikitang tao sa lansangan. Unlike daw po sa panahong ito ngayon mga kababayan, na alas 9 ng gabi may makikita ka daw doon sa bangketa, kung ano-ano mga pinaggagawa, mga kabataan, na hating gabi, nasa lansangan pa. Nung panahon daw po ni former President Ferdinand Marcos Sr., napakaayos ng bansa, napakatahimik. Mga kababayan, ano po yan ay sabi, hindi po sa akin galing yan. Sabi po yan ng mga matatanda na nakakausap ko. Alam niyo mga kababayan, doon sa mga kabataan na nakikinig, mas masarap kaibiganin at mas masarap makipagkwentuhan doon sa mga matatanda na ang edad 70, 80 hanggang 87 pataas mga kababayan. Kung maayos pa sila makipagkwentuhan, mas masarap kausap yung mga yan kasi yung mga kwento nila mga kababayan, talagang nagkakaroon ka ng idea. Parang masarap balikan yung panahong una kaysa sa ngayon. Ano po kasi mga kababayan, sa totoo lang, yung kwento ng mga matatanda kapag pinapakinggan mo, napakasarap talaga. hinarap sa media, nangyari, di ba? Nangyari po nung hinarap sa media. Doon na paamin na talagang ang dahilan para maghasik ng gulo dito sa Mindanao. Kaya mga kababayan, bantayan po natin ito ha. Ito po'y nakakabagabag, nakakatakot po yung ganitong ginagawa nila sa Davao City. Ang ganda-ganda ng Davao City, ang payapa dyan mga kababayan. Pag ako nagpunta dyan, safety ako dyan, yung mga taxi dyan. Safety ka talaga. Pag pumunta ka talaga ng Davao City, safety ka talaga. Teritoryo yan ng mga amo mo eh. Natural, iingatan ka dyan. Lalo na at ikaw yung pinaka-center na boses nila at tagapagtanggol nila. Isosoli sa'yo sukli mo, hindi bastos. Kasi yari sila sa mayor nila pagka lumuloko-loko sila. Alam mo ang titino ng mga taga Davao? Hindi ito, walang biro ito. Hindi, kayo kung pumunta. Ewan ko ngayon kung hinaluan na nila ng mga kusaang-saang pulis nang galing eh. Matitinuho yung mga yan. May respeto nila. Maayos so. Hindi ako sa nanlalait. Hindi ko na lang papangalanan ko anong city. Isa sa probinsya sa Visayas. Maunlad din po itong... Pero pag sumakay ka ng taxi doon, tangina. Para mga taga Maynila. Alam mo yung ganun? Kayo, sigurado ako. Alam nyo na kung saan yan. Kasi na-experience nyo na rin yan. Oh. Yung asal ng mga taxi driver dyan, parang mga taxi driver sa Pilipinas na bastos. Hindi wala naman lahat bastos ha. Pero alam naman natin sa taxi driver sa Pilipinas, kung hindi bastos, manyakol. Magkaiba kasi yung bastos sa manyakol ha. Yung bastos, yung magsalita, yung arrogant. O iba pa yung manyakol. Manyakol yung nagkakamot habang Sabi dito, safety ang kriminal. Yes. Taguan ng mga malalaking kriminal.
Yung mga mapipera. namamaneho, di ba? Kung hindi ganun, di ba? Hindi naman naliligo. Hindi, totoo yan, walang biro. Wala bagang ka-professionalism na dating, di ba? Hindi yung professional, ika nga. So parang, kaya nga alam nyo mga kababayan, eto nga yung sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo na napaka-importanting maunawaan natin, di ba? Na doon pala makikita mo na yung kaayusan ng Davao City. Sobrang ayos. Pati mga taxi driver, marespeto. Pagka pumunta ka sa mga, alam mo yun, sa mga, excuse me, sa mga street foods, yung mga kinakainan, magalang, maayos sila magsalita. Hindi yung parang nanlalamang, hindi ganun. Hindi, di ba mga kababayan, parang nabalita na ata dati yan? Hindi ko naman inaano Alam ko lang parang naging mainit na usapin dati yan. Yung balik-taktakan ng isang vlogger tapos yung isang influencer na sumakay ng taxi na hindi ata nagbalik ng sukli yun. Awan ko mga kababayan na kung naanuhan nyo yun, napanood nyo yun. Way back 2024 ata yan or 2023 mga kababayan. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ang alam kong vlogger na isang taga Davao din yun yung si Pep TV ata yun mga kababayan. Tapos yung kalaban niya, yung taga Thailand mga kababayan na vlogger, influencer, pero Pinoy. Na napasakay ata ng isang taxi. Napasakay ng isang taxi sa Davao City na hindi nagbalik ata ng sukli. Pakitama na lamang po ko kaya naging mainit na issue yon noong bandang 2023. Kung talagang ganun, kasi ganun talaga siguro sila pinalaki ng mayor nila, si Pangulong Duterte. Kaya nabago yung kultura ng Davao. Mantakin mo ngayon, ganyan na. Wow, ha? Wow talaga. Magtataka ka. Paano nangyari yun? Di ba? At isipin mo, ito matindi. Yan ang target ng kanilang attack dog na press officer. Si Atty. Claire na naman! Sa Davao City, ang crime rate sa Davao City. Paano nangyari yun? So ibig sabihin ba kakuntsaba ang presidente? Diba? Dahil siya nag-uutos dito sa press officer? Kakuntsaba ba sila? Para palabasing magulo ang Davao tapos may senaryong ginawa? O yan, pinaikot mo pa mga viewers mo. Hindi mo pinunto na si PBBM ang nag-utos. Kaya gano'n na nangyayari. Magpapagawa daw ng gulo sa Davao bago titirahin daw mga kababayan. Titirahin daw ni Atty. Claire etong Davao City kasi nga ang nag-uutos ang presidente. Pinaikot mo pa mga viewers mo. Hindi mo dinirekta. Yan kasi mga kababayan ang gusto nilang palabasin. Kada may mangyayaring gulo, dyan po sa Davao City, ang nag-uutos ang presidente. Kasi nga mga kababayan, lagi daw binabanata ni Atty. Claire etong Davao City, si Baste at etong mga Duterte. Pero kung titingnan nyo naman mga kababayan, si PBBM mismo, si PBBM mismo ang ayaw na magkaroon ng kaguluhan dito sa ating bansa. Kaya nga pinipilit niya Pinipilit niya mga kababayan na hayaan nating ang batas, ang umusad at maghusga sa mga yan. Ayaw niyang makialam sa due process. Di nyo ba napapansin? Pinipilit ng presidente na maging maayos etong ating bansa. Pinipilit ng presidenteng ayusin lahat ng problema na iniwanan ng administrasyon nitong si Digong. Kahit nga yung tulay mga kababayan na gumuho. Kahit yung tulay na gumuho na hindi naman kasalanan ng presidente, isinisisi sa presidente. Pero anong sagot ni PBBM? Kaysa pagtuunan natin ng pansin yung mga taong yan, yung mga sangkot na yan, sa huli na natin pagtuunan ng pansin yan. Fix muna natin yung problema. Pag ayos na yung problema, gawa na yung tulay, ayos na uli, saka natin imbestigahan yan. Ibig sabihin mga kababayan, ang gusto talaga ng presidente maayos ang Pilipinas. Bago unahin yung issue, yung patungkol dito sa mga nagkulang dito sa tulay, sa pagpapagawa ng tulay kaya bumagsak, ayusin muna yung tulay, ayusin muna yung problema. Pagkatapos ng lahat ng problema, saka pag-usapan niya mga ganyang klase ng bagay. So ganito rin yon mga kababayan, sa mga dating kaalyado o kasama ni PBBM na nahaharap ngayon sa mga matitinding usapin. Katulad ni Sara Duterte. Nakita nyo ba na nakialam dyan si PBBM? Ano yung sabi ni PBBM? Hayaan natin na due process yung masunod. Kung wala siyang kasalanan, hindi siya may impeach. Kung may kasalanan siya, kailangan niyang harapin yan. Hindi para pigilan natin yung hustisya, yung paggulong ng hustisya. Tapos ngayon, papalabasin ninyo na si PBBM ang nag-uutos kay Atty. Claire para banatan yung mga Duterte. Tapos magpapagawa ng kaguluhan dyan sa Davao City para ipatira kay Atty. Claire etong mga Duterte. Napakaliwanag naman mga kababayan. Doon pa sa isang vlog, yung pangalawang live na ginawa natin, napakaliwanag naman po nga si Atty. Claire mga kababayan, kinikriticize din niya si PBBM. Kinikriticize niya ang gobyerno ni PBBM at kaya kinuha si Atty. Claire dahil magaling po siya.
Hindi dahil sa pinupuri niya, ipinagtatanggol niya itong si PBBM. Pinili siya kasi magaling siya. Kaya nga mga kababayan, isang oras lang or minuto nga lang, lahat ng fake news na mga ito sunog kay Atty. Claire. Kaya nang gagalaiti po sila kay Atty. Claire kasi nga yung PCO dati sa loob ng 3 taon hindi po pumapalag sa mga vlogger na katulad nitong sina Banat Bay. Ngayon lang sila nakakita na yung PCO mga kababayan na mismo ang dumudurog ng kanila mga ka-fake newsan, sumusunog sa kanila. Kaya nang gagalaiti po sila kay Atty. Claire. Hindi nyo ba napapansin? Sa lahat halos ng vlog ng mga vlogger ni Digong, si Atty. Claire ang dinudurog at sinisira nila. After nila, kay J. Ruiz mga kababayan, sekretary ng PCO, ang sinusunod nila, maaling nga doon sa dalawa dinudurog nila yung dalawang bagong appointee ni PBBM sa PCO. Kasi pag nawala si Atty. Claire, laganap na ulit ang fake news. Makakapag-enjoy na ulit sila para sirain ng gobyerno. Pero hanggat na andyan dyan, etong si Atty. Claire sa PCO, tinik sa lalamunan yan ng kampo ni Digong. Ano po mga kababayan? So sana maunubaan yan na mga kababayan Pilipino natin. Kaya ginagawa ng kwento, sinisira si Atty. Claire kasi nga naman, nagkaroon ngayon ng matinding pangil ang PCO para durugin ang mga fake news ng mga ito.